Nagulat muli ang lahat sa kaso ng 11 anyos na batang babae mula Connecticut na natagpo ang patay sa loob ng kahon sa likod ng abandonadong bahay. Sandali, pareho lang. Ako ito. Humarap ka. Bakit mo inilalagay ang mga kamay mo sa likod? Nasa ilalim natin ang mga yon? Ipapaliwanag namin sa'yo. Ang nanay, tiyahin at dating kasintahan ng nanay ng bata ay kinasuhan kaugnay ng pagkamatay at umano'y pagtatago ng kanyang bangkay. Mahigit 1 taon. 2 suspek ngayon ang may dagdag na kaso dahil sa umano'y pagtatakip ng krimen. Kung akala mo hindi ka na mawawalan ng respeto sa mga suspek na inaakusahan ng ganitong krimen, hintayin mo lang hanggang sabihin ko ang bagong natuklasan ng investigasyon. Nandito tayo sa kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sabi ng autoridad sa New Britain, Connecticut, patay na si Mimi Torres ng halos 1 taon bago nakita ang katawan niya sa likod ng isang bakanting bahay doon. Lumuob ang puso ko dahil wala ni isa, hindi ang kanyang pamilya, hindi ang mga kaibigan, wala sa sistema ang nakapansin na matagal na pala siyang nawawala. Mayroon ding matinding galit na nararamdaman mo para sa isang ina at sa 2 pang akusado na gumawa ng hindi maiisip na bagay laban sa batang babae na ito. Ito ang video ni Carla Garcia habang pinoproseso siya sa New Britain Police Station matapos matagpuan ang katawan ng anak niya sa likod ng bakanting bahay noong Oktubre 8. Grabe pare. Siya ang dating nobyo ni Garcia, si Jonathan Nanita. Ito siya nang inaresto siya ilang araw matapos matagpuan ang katawan ni Mimi. Sandali, siya pa rin ang tao. Ako yon. Oo. Bakit mo tinatago ang kamay mo sa harap namin? Ang ipapaliwanag namin sa iyo ay tungkol sa aking telepono. At ito ang video ng tiyahin ni Torres na si Jacqueline Garcia na inaresto rin. Ngayon, magpo-focus tayo sa mga bagong kaso ni Carla Garcia at Jonathan Nanita. Lumabas ang mga kasong ito habang nagpapatuloy ang investigasyon. Bago ko talakayin ang mga bagong kasong iyon, masasabi kong nakakagulat talaga ang ilan dito. Hindi na kayang gawing mas nakakagulat o kasuklam-suklam ang kwentong ito kaysa ngayon. Mahalagang tingnan ang pinagmulan ng kasong ito para maintindihan kung paano ito umabot sa ganitong punto, kung paano tayo nauwi sa mga bagong kasong ito. Ang batang babaeng ito ay pinatay. Ipapaliwanag ko kung paano nabuo ang kwentong ito. Nagsisimula ito sa batang babae na napakahalaga sa kwentong ito. Ang pangalan niya ay Jacqueline Torres. Mimi ang tawag sa kanya. At 11 taong gulang siya noong Oktubre 8. Ayon sa pulisya, nakita ang kanyang katawan sa lalagyan sa likod ng bakanting bahay sa New Britain, Connecticut. Malamang na namatay si Jacqueline noong taglagas ng 2024 habang nakatira pa ang kanyang pamilya sa Farmington. Ayon sa ebidensya, naging biktima si Jacqueline ng pisikal na pang-aabuso at malnutrisyon bago siya namatay. Ngayon, iyon ay isang press conference para sa WTNH sa Connecticut nang ibinunyag ng mga autoridad na naniniwala silang patay na ang 11 taong gulang na batang babae ng halos 1 taon. Ngunit itinago raw ng kanyang nanay, tiyahin at dating nobyo ng nanay niya ang kanyang bangkay. Nagpasya silang ilagay ito sa likod ng bahay, ilang linggo lang ang nakalipas. Ayon sa mga arrest warrant na nakuha ng Law and Crime, sinabi ng pulisya na si Jacqueline ay ginutom, tinali ng zip tie at pinabayaan hanggang mamatay sa kanilang bahay sa Farmington, Connecticut noong taglagas ng nakaraang taon. 2024 umano sa kamay ng nanay, nobyo ng nanay at tiyahin niya. Ang kanyang bangkay ay di umano'y itinago ng ilang buwan sa basement ng bahay na yon sa Farmington. Ito ang bakanting bahay sa New Britain kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. At sobrang baho raw na ayon sa mga investigador, nagsimulang magstay sa mga hotel ang mga matatanda habang patuloy nilang itinatago ang lihim na ito. Inilipat daw nila ang bangkay ni Jacqueline sa storage bin na may plastic na basura, kumot at puting pulbos para matakpan ang amoy. Nung unang lumabas ang balita, naalala ko kung gaano karaming tao sa New Britain ang nagsabing alam nila ang may kagagawan. Kahit na nung panahong yon ay wala pang naaresto. Nasaan na ang pamangkin ko? Iyan ang video na kumalat sa social media kung saan makikita ang nanay ni Jacqueline na si Carla na inaresto matapos matagpuan ang mga labi ni Mimi. Ito ang video na raw kuha ng kamag-anak, ipinost at paulit-ulit ibinahagi sa Facebook sa mga sumunod na linggo.
May nakuha kaming video mula sa pulisya ng New Britain na nagpapakita kay Carla habang pinoproseso sa istasyon ng pulis noong gabi ng Nobyembre 8 pero hindi ito upang siya'y arestuhin. Ito ay dahil pinoprotektahan siya ng pulis mula sa galit na publiko. Gusto kong pakinggan mo kung ano ang sinabi ni Carla sa mga pulis at kung saan niya sinasabing naroon ang kanyang anak. At tandaan na ayon sa pulis, alam niya mismo kung ano ang nangyari. Ano ulit ang pangalan mo? Carla, Rosalie Garcia. Garcia. Gusto lang kitang makausap sandali. Sabi nila sa Barcelona, JP ang tawag sa akin. Matagal ka nang nandito. Alam ko matagal na rin akong nandito. Hindi ko gagawin. Ayos ka lang. Hindi naman ako nandoon pero narinig ko na medyo magulo raw ang sitwasyon doon at baka gusto mo lang talagang makaalis papunta sa mas ligtas na lugar. Tama ba yun? Sige, sa ngayon hindi ka naman inaaresto. Dinala ka namin dito para mailayo ka sa mapanganib na sitwasyon na yon at madala ka sa mas ligtas na lugar. Hindi ako ligtas. Ang sinasabi ko sa ngayon, ligtas ka na. Pero pag umalis ako, di na ako ligtas. Tama, naiintindihan ko ang sinasabi mo pero hindi ka naman inaaresto. Ayokong umalis dahil delikado para sa akin. Sige, hindi mo kailangan umalis pero ipapaalam ko lang na hindi ka inaaresto. Alam kong hindi ako arestuhin dahil wala akong kasalanan. Sige, sige. Sinasabi ko na hindi ako ang katotohanan. Sige, salamat. Kung ginawa ko, sasabihin ko lang na wala akong pakialam. Handa ako sa lahat. Gusto ka naming makausap? Handa na akong makipag-usap. Sige, hintay lang ng 2 segundo, ilalabas ka na agad sa kahon. Pero mas mabuti pang kunin mo na sila. Sige, pwede mo kasi hindi ako ayos tapos aalamin natin kung anong gagawin. Oo, gagawin ko. Kung bumalik silang may baril, sumama ka sa akin. Yeah. May mga anak ako. Oo, magkakaroon tayo niyan. Gusto naming dalhin mo. Pakinggan mo. Doon pumunta ang mga anak ko kung saan ko sila ibinaba. Sige. Kung may mangyari sa mga anak ko, siguradong matindi ang aking pagkabalisa. Nasaan ang mga anak mo? O nandun silang lahat? Yan na nga di kasi naalala ko. Ipinahayag ko lang ito sa ere para may mag-check. Sige, ilan ang mga bata dyan? 5. 5 bata. Meron akong 5 anak. 5 anak, magkakaibang edad. Kumusta at sino ang pinakamatanda? 12. 12? Dahil si Nina ay kadugo. At sa tingin ko kung sino ang 12. Jackie? Ngayon, may Carla Garcia na nagsasabing sa pulisya na ang kanyang batang anak na si Jacqueline ay nasa isang bahay sa Dwight Street. Sabi nila, malaking kasinungalingan yon at tumatak talaga sa akin ang tono ng boses niya. Dahil nagsasalita siya na parang siya ang biktima at parang talagang nagmamalasakit siya sa mga anak niya. Tandaan, naniniwala ang pulisya na patay na si Jacqueline ng halos 1 taon at itinago umano ni Garcia ang kanyang bangkay. Ngayon, narito ang mga mugshot ng mga taong nahaharap sa kaso sa insidenteng ito. Carla Garcia, ina ni Jacqueline. Jacqueline Garcia, kapatid ni Carla at tiyahin ni Mimi. At si Jonathan Nanita, dating nobyo ni Garcia. Narinig ninyong sinubukan ni Garcia iligaw ang mga pulis kinabukasan matapos matagpuan ang bangkay ng kanyang anak na babae. Batay sa CP ng kanyang warrant of arrest. Sinabi ni Garcia sa mga investigador ng New Britain na maayos ang kanyang anak at bumisita lang sa kaibigan. Ito ang ilan sa sinabi niya sa pulis bago dalhin sa investigador para sa interview. Pagpalain ka ng Diyos. 2 lang ang meron ako. Kapag marami na, marami tayong ginagawa. Kakausapin ka namin. Ayos ba? Pasensya na sa lahat ng naririnig ko tungkol sa'yo at sa dami mong pinagdadaanan. Ayokong maging masaya kasama ang mga anak ko. Of course. Siyempre. May gusto ka bang ipatawag namin na pumunta dito? Pwede mo bang hanapin ang telepono ko? Oo, hahanapin namin ito ng maayos kasi gusto naming may makasama kang sumuporta dito. Kailangan kong may makausap. Kailangan ko ang kapatid kong babae. Anong pangalan niya? Jacqueline what? Ako ang sponsor niya. Ano ang apelyido niya? Lahat pataas. Sa Kelsey Street nakatira ang kapatid niyang babae. Hindi niya ibig sabihin... Sa Fairview. Anong mangyayari sa kapatid kong babae? Nasa sarili siyang landas? Kay Dwight, doon siya nakatira. Tremont kasama ko. Nandyan ba ang kapatid mong babae? Oo, at sinusubukan nilang atakihin siya. Nandyan ang buong shift natin. Sige. O, nandyan ang buong shift. Ayon kay Garcia, dapat nasa bahay ng pinsan niya sa Dwight Street, New Britain ang mga anak niya. Pero pagdating ng pulisya ron, wala si Jacqueline. Ayon sa kanyang affidavit, sinabi ng mga detective sa kanya sa isang interview na wala pa tayong video nito kung saan sinabi ng pulisya. Nagpakita ng pagkabigla si Garcia nang sabihin sa kanya na hindi mahanap ng mga detective ang kanyang anak na babae.
at iniulat na paulit-ulit siyang nagkunwaring nagulat. Sa totoo lang, sa usapan na yon, nagsasabi siya ng mga bagay tulad ng, anong ibig mong sabihin? Sinabi niya na dapat nandun lahat ng anak niya sa Dwight Street at iginiit na nandun sila nang umalis siya. Nang tanungin kung pwedeng may kasama si Jacqueline or iwan siya sa iba, tumanggi si Garcia at sinabing, hindi, yon ay nung Oktubre siyam at makalipas lang ng 2 araw. Nung Oktubre 11, mukhang sawang-sawa na ang mga pulis sa babaeng ito at sa kanyang kwento, kaya pumunta sila sa bahay niya kung saan kasama niya ang kanyang kapatid na babae. Doon na sila inaresto. Sa bagong body camera na lumabas kamakailan, makikita na dumating ang mga pulis sa bahay at hinanap si Jonathan Dinita, ngunit wala siya roon. Makikita mo si Carla Garcia, nasa telepono lang, nang buksan ng pulis ang pinto. Gusto mong ilabas sila? Pulis. Pagkatapos ay nagsiyasat sa kanilang bahay. At heto ang body cam ng unang pulis na pumasok sa pintuan na siyang aaresto sa tiyahin ni Mimi Torres. Lumabas sila sa kahon, wala siya dito. Pwede naming tingnan, nandito ba si Jacqueline o kapatid mo? Nasaan siya? Sige. Jonathan? Nandito ka ba? Jonathan, lumabas ka. Wala siya dito? Nandito ba siya? Hindi pa namin siya nakikita. Kumusta ka, Jacqueline? Ay, sandali, pareho lang pala. Ako ito, lumingon ka. Bakit nasa likod ang kamay mo? Nasa ilalim ka namin. Para saan? Ipapaliwanag namin. Pwede mo bang kunin ang cellphone ko? Oo, pwede namin kunin ang cellphone mo. Hindi yun ang tinutukoy ko. Pinahahalagahan ko ang pakikipagtulungan mo. Sige. Nagtataka lang ako. Ipapaliwanag ko ang lahat. Maganda at komportable dito. Oops. Ayos lang ba yun sa ngayon? May dala ka bang kahit ano? Pwede mo bang kunin ang cellphone ko, please? Oo, nasan yun? Alin doon yun? Eto ba? Telepono mo ba yan? Hindi, nasa telepono ko to. Ah, kaninong telepono yan? Kaibigan ko yan? Sige, maupo ka na lang muna. Magaling. Oh, yun nga. Salamat. May kumuha sa mga aso. Dumating siya nung gabing yon. Oo naman. Hindi siya. Dinala ba niya pabalik? Dinala ba niya pabalik ang mga tuta? Oo. Sige, may sapatos ka, di ba? Oo, sige. Teka, magiging astig ito, di ba? Medyo. Pwede mo bang kunin ang sweater ko? Oo, sa ngayon, pwede kitang kunan ng isa. Nandyan sa loob ang sweater ko. Oo, nasaan na yun? Teka, nasa ng isipan ng anak kong babae. Hindi naman ganun karami. Anong balita? Kahapon ay talagang nakakasuka na. Ibinigay niya sa akin. Kaya hindi ko iniisip na may sinabi siya. Jacqueline, saan kaya yon? Pwede ko bang kunin? Pwede na ba akong tumayo? Wala naman dito kundi aparador. Washer. Meron ako. Teka, tingnan mo. Kumpara sa mga kapatid kong babae. Kotse sa ibabaw ng tokador. Hindi, wala dito. Pwede ko na lang bang ibigay sa'yo itong pulang isa? Ayos lang ba ito?
Hindi, anong ibig mong sabihin? Hindi, anong ibig mong sabihin? Hindi, ngayon namimili ka na. Ilagay mo lang ito sa ibabaw ng buhok mo. Oh, Gusto mong parang ilagay ito sa ibabaw ng ulo mo. Walang makakakita sa akin. hindi, ililipat natin yan. Ilapag mo ng buo. Sa bulsa ko. Sa harap. Ano? Hihilahin ko sa harap. Pwede ko bang ilagay ang mga braso ko sa ilalim ng mga coat na to? Nakakupas na sila. Anong ginagawa natin? Oo, aayusin natin yan. Pagbaba natin, papasok ka rin naman sa mainit na kotse. Oh, Mapapainit tayo sa loob. Hindi ko kaya, may susi ka naman, dumaan ka sa likod na pinto. hindi, ilalak natin to. Oo, pero gagamitin natin ng lighter. Oo, umalis na siya. Kumuha siya ng pagkain para sa atin. Hahawakan ko braso mo habang naglalakad tayo pababa para hindi ka madapa. Anong sabi mo? Hindi masaya yon. Oo, kasi ayokong umalis ka. Wala ka namang dahilan. Oo, dahan-dahan tayo sa hagdan. Sa susunod na linggo na rin. Hindi ko ba kilala pinto ng kapitbahay ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan. Magdadala ba tayo ng kahit ano? O dito nila gagawin lahat? Jacqueline, halika dito. Sandali lang, matangkad ako, matanda at matangkad, kaya bibigyan kita ng mas maraming espasyo. Sige. Akyat na tayo ngayon. Mapapansin mong kalmado at nakangiti pa ang magkapatid na Garcia kasama ang mga pulis pagdating nila sa bahay. Ang ikatlong inaresto ay si Jonathan Ninita, dating nobyo ni Carla Garcia. Narinig mo ba tinanong siya ng mga pulis? Noong gabing pumasok sila sa bahay ni Carla, inaresto rin nila si Jacqueline, kapatid ni Carla at tiyahin ni Mimi. Narito ang video ni Jonathan Ninita sa korte matapos siyang maaresto at ito siya habang inaaresto isang araw matapos dalhin ang magkapatid na Garcia. Sige. Bumalik na ako. May baril siya. Hindi ko alam. Ibigay mo sa amin ang listahan. Sige, si Scotty ay pupunta. Mayroon tayong isang magaan na stock. Sandali. Sandali, ilipat pabalik at hilahin palabas. Lagyan mo siya ng posas, Una. Ang mukha ko, Alam ko, hindi ko maramdaman ang mukha ko, dumudugo ako. Sandali lang. Ano pangalan mo? Jonathan? Jonathan, ano? Nalita! Hindi yun. Ano yun? Jonathan Alita! Jonathan Alita, lumangoy. gusto mo siyang hilahin palabas? Hilahin mo siya palabas. Sige. Dali mo siya, hilahin palapit. Oo, tatawagan ko na siya ngayon. What is your face? We'll call manage. Bakit niyo ako sinipa at kung ano-ano pa? Binugbog pa ako? Ibigay mo ang mga kamay mo. Pinusasan kita, pare.
Pare, binugbog nyo ako, hindi ka namin binugbog. Oo, binugbog nyo ako, bro. Makinig bro, ipacheck yan. Huwag mag-alala. Tara bro, di nyo kailangan gawin yon. Magpapasaklolo ako, hindi nyo kailangan gawin yon. Isuko mo ang sarili mo. Hindi nyo naman kailangan gawin kahit alin sa mga yon. Dapat isinuko mo na ang sarili mo, kanina pa. Sasabihin ko sana, ako na lang, di nyo kailangan gawin lahat, pare. Hindi ko ginawa yun, bro. Nandito ako para linisin pangalan ko. Magkakaroon ka rin ng oras para magsalita, pare. Magandang umaga mga lalaki. Sasabihin ko sana sa sarili ko. Oo, halatang halata naman. Juan, bukas. Pero laging bukas. Nagkaroon ka na ng panahon mo, pare. Oo, sige. Nagkaroon ka na ng panahon mo. Ngayon ang panahon mo. Oo, sa tingin ko, 921 na. Ngayon, pwede ka nang sumuko. Nakuha mo? Hindi nyo naman kailangan gawin yon, hindi ba? Ikaw ang sumalpok at bumangga sa dalawang sasakyan namin. Astig! Oh, dalawang carbon. Kanina, Hindi ko sila binasag, umalis ako. Kung hihingi ka rin ng tulong, bakit di ka sumilong sa New Britain? Huminto na lang doon? nang dumating kayo sa Big Sky, Nang dumating kayo? Oo, nang dumating kami. nang umalis kayo sa New Britain, Ako ang umalis, hindi, nabangga kita. bakit hindi ka na lang sumuko? Sige na pare, may ibang umaalis at si Esh. New Britain. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oh, Yeah, we got. My head hurts, man. Sinabi ni Nanita na hihingi siya ng tulong sa autoridad at iginiit ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos isinakay siya sa police cruiser. Jonathan, kumusta? Ayos lang ako. Nagkamali ka, pare. Hindi na natin pag-uusapan yon. Kailangan mo ba ng medical na atensyon? Dumating na ito. Ayos naman ang ginawa nila. Sige. Peace, yeah. Sige. Kaya sa puntong ito, makikita mo na lahat ng tatlong suspek ay sinasabi na inosente sila. O kaya naman ay parang wala lang sa kanila habang inaaresto sila para sa isang napakakilabot na krimen. Habang ini-interview ng pulis si Carla Garcia, tinuro pa niya ang dating asawa niya. Sinabi niyang siya ang responsable sa nangyari sa kanyang anak na babae, ayon sa kanyang arrest warrant. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari sa kanyang anak, una raw ay itinanggi ni Garcia na alam niya, pero pagkatapos ay sinabi niyang si Jonathan ang may gawa. Nanita, sabi niya, natakot siyang magsumbong sa pulis dahil baka siya o ang kanyang mga anak ay patayin ni Nanita. Ayon sa kanya, 8 buwan na mula nang huli niyang makita ang anak na si Jacqueline. Nangyari iyon sa bahay nila sa Farmington, hindi sa dati nilang tinitirhan. Kaya mangyayari iyon mga bandang Pebrero ng taong ito, 2025, at mahalagang tandaan iyon. Kapag pinag-uusapan natin ang mga bagong kasong kinakaharap ngayon ni Nanita at siya, ipinahayag niya na hindi gusto ni Nanita si Mimi Torres dahil pinapalungkot daw nito si Garcia at hindi raw gusto yon ni Jacqueline. Buntis noon si Garcia ng isa pang anak. Pagkatapos, inilahad ni Garcia ang detalyado at marahas na kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na babae na ayon sa kanya ay nagsimula nang hawakan siya ni Jacqueline, ang batang babae. Ngayon, ayon sa pulisya, sinabi niya sa kanila noong Oktubre ng 2000 at 24 na nagtatalo sila ng kanyang anak na babae sa hagdanan ng quote. Itinulak daw siya ni Jacqueline pababa ng hagdan. At muli, ito ay isang babaeng nasa hustong gulang na nagsasabing inatake siya ng kanyang anak na babae na 11 o 12 taong gulang. Garcia. Sabi ni quote, 6 na buwan siyang buntis noon. Ayon sa affidavit, iginiit ni Garcia na matapos siyang itulak ng anak niyang babae, nagalit si Nanita at inatake si Jacqueline. Quote,
Sinabi ni Garcia na medyo dumudugo si Jacqueline at gumagalaw pa siya. Sinabi ni Garcia na kinuha ni Nanita si Jacqueline at itinapon siya pababa sa pangalawang hagdanan papunta sa basement. Sinabi niya sa pulisya na sinabi sa kanya ni Nanita, quote, nilagay niya si Jacqueline sa isang bag at nilagyan ng mura sa kanya. Iginiit ni Carla Garcia na wala siyang kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang anak. Matapos maaresto, hinarap ng pulis si Garcia sa natuklasan ng medical examiner. Walang natuklasang malinaw na trauma sa autopsy, pero may matindi at matagal na malnutrisyon. Direktang kinontra nito ang kwento ni Garcia tungkol sa marahas at madugong pagkamatay sa hagdan. Ipinakita ng pulisya ang mga litrato ng ebidensya mula sa autopsy at bumagsak ang kwento ni Garcia. Umamin na siya na may kaugnayan siya sa pagkamatay ng anak niyang babae ayon sa affidavit. Nang ipakita sa kanya ang litrato ni Jacqueline na nakatali sa zip ties at nakahiga sa pea pads, quote. Kalaunan ay inamin niyang siya mismo ang naglagay ng zip ties kay Jacqueline ng 2 beses matapos siyang utusan ni Nanita. Inamin din ni Garcia na pinilit siya ni Nanita na huwag bigyan ng pagkain si Jacqueline. Pero lumalampas pa ang kwento niya sa pagiging di umano'y pinilit lang ni Nanita, quote. Inamin ni Garcia na siya at si Nanita ay sabay na minamaltrato si Jacqueline dahil masama raw si Jacqueline. Hindi siya nakikinig o gumagalang sa kanila. Sinabi ni Garcia na gumagawa si Jacqueline na ng hindi nararapat gaya ng pananakit ng ibang bata, pagsakay sa sasakyan ng iba at pagkakaroon ng 5 nobyo. Pagkatapos, nagbigay si Garcia ng bagong salaysay tungkol sa pagkamatay ni Jacqueline na tumutugma sa gutom at sinabi niya sa pulisya ang sumusunod na pahayag. Tumigil sila sa pagbibigay ng pagkain kay Jacqueline 2 linggo bago siya namatay. Ayon sa kanya, namatay si Jacqueline sa kama niya pero hindi siya sigurado kung kailan eksakto. Inilipat ni Nanita ang katawan sa basement at dahil sa hindi matiis na amoy, nag-hotel na lang sila kasama ang mga kaibigan. Inamin niya na nang lumipat sila mula Farmington patungong New Britain, si Nanita ang nagdala kay Jacqueline. Ayon sa pulisya, ito ang body camera video ng pulis noong Disyembre 29, 2024, kaya babalik tayo sa mas matagal na panahon. Pero dito rumesponde ang mga pulis ng Farmington, Connecticut, sa isang kaguluhan sa bahay kung saan nakatira si Nanita. Kalapang di... Hi, kumusta ka? Mabuti naman ako. Ayos lang ba ang lahat? Oh, May tawag kami. May maingay na nanggagaling sa apartment mo. palagi silang tinatawagan. Sige, Okay naman ang lahat. maayos naman ang lahat. Oo, May iba pa bang tao sa bahay kasama mo? mga bata lang at ang boyfriend ko. Sige, nandito ba ang boyfriend mo? Oh. Pwede ko ba siyang makausap? Uy! Gusto lang niyang checking ayos lahat. Ayos ka lang ba? Oo, buntis lang ako. Alam mo na, mga boots lang. Kalmado ang mga pulis habang kinakausap sina Carla at ang boyfriend niyang si Nanita. Sinusubukan ng asawa ko na magpalamig ng ulo. Ako naman, sinusubukan ko siyang pakalmahin. Sige lang, nangyayari talaga ang mga bagay na ganito. Nasa dulo na ako, kaya mahirap na talaga. Sige, well, hindi ko pa kayo nakikilala. Sandali lang. Isusulat ko lang ang mga pangalan ninyo. Sasabihin kong nakausap ko kayo tapos alis na ako. Sige. Sige. Hi, sabihin mo, hi baby. Ayos lang ang lahat. Ayos lang. Ilang taon ka na? Sabihin mo 3. 3, 2. Ayan na. Okay. What's your name? Carla. Ano, Kike Daniel? Carla? Ano ang apelido mo? Garcia? Maligayang kaarawan, Carla. Daniel, sir, ano ang alok ninyo? Jonathan? John. Yan ba ginagawa ko, Jonathan? Jonathan, ano ang apelido ng Nita? Nanay Tia? Maligayang kaarawan. Sige, gano'n na kayo katagal dito nananatili? Oh. Maayos naman dito. Oo. Minsan ikaw ang gumagawa ng pader sa apartment kaya natatagalan ang construction. David, tara laro na tayo simula nang lumipat tayo rito. Hindi ito unang beses. Sige. Lilipat na talaga tayo. Totoo ba? Oh, may paniki. Oo. Ibig kong sabihin sa kasamang palad minsan sa mga apartment, hindi mo talaga magagawang tratuhin ng maayos ang mga kapitbahay mo. May kanya-kanyang paraan ng pamumuhay ang bawat tao kaya minsan nagkakabanggaan. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Sige, ayos lang. Para saan ang mga pangalan ninyo?
May problema ba kayo sa mga kapitbahay o kahit ano na ganun? Pangalawang beses na ito tungkol sa ingay. Una pa lang ito, apelyido Garcia, karaniwang baybay, pangalan Carla, Karla. Apelyido Nanita and Anita, pangalan Jonathan, tamang baybay. May katahimikan ako. Minsan nag-iisa ito. Oh, bumagal siya, pasensya na. Nakuha niyo na. Oo, tama. Mas maganda. Galing kami sa New Britain, mas maganda doon kasi wala kaming reklamo doon kahit kailan. Oo, medyo iba yung lugar doon. Mas kaunti ang mga tao na gustong magreklamo tungkol sa ingay at mga ganong bagay. Ito ang naging pakikisalamuhan namin sa pulis na nangyari ilang linggo matapos mapatay si Mimi Torres. Ayon sa ulat, nasa loob pa ng bahay ang bangkay habang kausap ng pulis. Habang nagbibigay ng pahayag si Carla Garcia sa mga pulis, na ilang ulit nagbago at tila ibinubunton ang sisi sa dating nobyo, naglahad din siya ng sarili niyang bersyon sa kanila. Ayon sa pulisya, inamin ni Nanita na siya ang naglipat ng tote bag na may bangkay ni Mimi. Inilahad niya ito bilang simpleng pabor kay Garcia at sinabi niya ito sa mga pulis. Ayon sa kanya, kinontak siya ni Garcia at hiniling na itapon ang tote na nasa labas ng kanyang apartment building, malapit sa basurahan. Nagpunta siya sa apartment ni Garcia sa Tremont Street sa New Britain kasama ang nobya, kinuha ang tote, at ayon sa utos ni Garcia, nagmaneho papunta sa kalapit na sementeryo para itago ito. Ayon kay Nanita, tinulungan siya ni Garcia maghakot ng bin sa truck, pero itinatanggi niya ito. Tinanong ng pulis si Nanita tungkol sa laman ng bin at ito raw ang sagot niya. Una niyang sinabi na hindi niya alam kung sino ang nasa bin. Tinanong ulit siya ng pulis kung sino ang nasa bin at siya ay kumindat lang. Sabi niya, hindi ko nakita si Jacqueline. May isa pang pulis na nagtanong kung alam niya na si Jacqueline yon. Tumango siya at sinabing, "Oh, ngayon alam ko na." Habang inilalarawan ni Carla Garcia ang marahas na pag-atake kay Jacqueline, ipinahayag ni Nanita na siya ay naging saksi lamang sa mga nangyari matapos ang isang hindi kilalang insidente at na naroon sina Garcia at ang kanyang kapatid na babae at sila ang may pananagutan. Ayon sa ulat, sinabi niya sa mga detective na pagpasok niya sa bahay sa Farmington, nakita niya ang dugo sa mga pader sa tabi ng hagdan. Ayon kay Nanita, tinanong niya kung ano ang nangyari pero sagot nila ay hindi nila alam. Jonathan, sinabi ni Nanita na sina Garcia at 4 sa mga bata ay nasa itaas ng isang kwarto pero si Jacqueline Torres Garcia nawawala siya. Nataranta si Nanita at umalis ng apartment na hindi alam ang nangyari. Sinabi niyang bumalik siya kinabukasan at nakita niyang malinis na ang dugo at hindi na niya muling nakita si Jacqueline at yun na iyon. Itinanggi niyang sinaktan si Jacqueline. At ayon sa pulisya, sinabi niya sa kanyang panayam na si Garcia ang siyang responsable. Kaya paulit-ulit mong nakikita ang magkakasalungat na kwento. Tungkol naman sa tiyahin, Jacqueline din ang pangalan niya pero Garcia ang apelyido. Siya ang babaeng mukhang labis na nagulat na siya ay inaaresto. Sandali, isang tao lang pala. Ako yun. Bakit mo nilalagay ang kamay mo sa likod, Turner? Ano yun? Ipaliwanag. Pinapakita ng warrant of arrest na hindi lang siya saksi sa pang-aabuso sa pamangkin niya. Pero ayon sa pulisya, aktibo siyang nakilahok na nagdokumento ng malulupit na kalagayan at ayon na rin sa kanyang sariling pag-amin, pinanood niya mismo ang kapabayaan na nangyari. Ang kanyang unang panayam, noong gabi ng Oktubre 8 ay isinagawa habang sinasabi ng pulisya na siya ay labis na lasing. Sinabi niyang pinalabas niyang normal at masaya ang pamilya nila. Kinabukasan sa ikalawang panayam, hindi na lasing at ayon sa pulisya, inamin niyang matagal na niyang hindi nakita ang pamangkin. Ayon kay Jacqueline, kahapon lang niya nalaman ang lahat pero inamin niyang ilang buwan na niyang hindi nakikita si Jacqueline. Nagbago ang panayam nang pumasok ang isa pang investigador at ibinalita kay Jacqueline na sinabi ni Carla na naroon siya nung insidente ng pang-aabuso. Kinuna ng larawan si Mimi na nakatali sa zip ties. Nang harapin siya rito, bumigay ang depensa ng tiyahin. Kinumpirma ni Jacqueline Garcia sa sinumpaang salaysay na pinagkaitan ng pagkain at pinatayo sa sulok ang pamangkin niyang si Jacqueline
kasabay ng paglalantad ng nakakatakot na detalye ng buhay ni Mimi. Kinumpirma niyang tinali ni na Carla at nobyo niyang si Nanita Sip si Jacqueline bilang parusa. Madalas siyang nilalagay sa sulok ng kwarto kung saan siya dumudumi at umiihi sa sarili. Itinakda ng medical examiner na ang sanhi ng pagkamatay ni Torres ay matinding pang-aabuso sa bata at gutom. Ayon sa WTIC-TV, labis siyang kulang sa nutrisyon at may timbang lang na 26 hanggang 27 libra ayon sa pulisya. Tandaan, ang batang ito ay mga 11 o 12 taong gulang. Inamin ni Jacqueline ang umano'y aktibo niyang pakikilahok sa pang-aabuso. Ang tiyahin, sinubukan niyang paliitin ang papel niya, sabi niya. Hindi raw siya ang nakaisip gumamit ng zip ties. Si Jonathan ang gumawa nun. Inamin ng tiyahin na nakita niyang nakatali ng zip tie ang pamangkin niya minsan. Dagdag pa niya, palaging nasa sulok ng bahay si Mimi at nagsimula raw ang paggamit ng zip tie sa huli. And ang salitang ginamit niya. Nakakulong na ngayon ang tatlong ito at may mahahabang kaso ang bawat isa. Kinasuhan sina Carla Garcia at Jonathan Nanita ng pagpatay na may espesyal na pangyayari, sabuatan, panganib sa menor de edad, ilegal na pagpigil, kalupitan sa bata, at pakikialam sa ebidensya. Kamakailan sinampahan si Nanita ng kasong pakikialam sa ebidensya at paglabag sa regulasyon sa pag-aasikaso ng bangkay. Siya at si Garcia ay parehong nakakulong ngayon na may piyansang 5 milyong piso bawat isa. Tungkol naman sa tiyahin, si Jacqueline Garcia, siya ay kinasuhan ng kalupitan sa tao, ilegal na pagpigil, pabayaang paglalagay sa panganib, at maraming bilang ng panganib ng pinsala sa isang bata. Nakakulong siya na may piyansang $1 milyon. Pero ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa di umano'y pagpatay sa isang batang babae, kundi kung paano na itago ang kanyang pagkamatay ng matagal na panahon. Kilala ng Department of Children and Families at Social Services ang pamilyang ito. Iniulat ng WFSB-TV na si Mimi ay ipinanganak habang ang kanyang ina ay nasa detention center. At sinabi rin nila na nagsagawa sila ng investigasyon sa mga alalahanin na may kinalaman sa kapatid ni Torres. Noong Enero ng taong ito, sinabi ni Carla Garcia sa mga autoridad na si Mimi Torres ay nag-homeschool at wala sa estado. Talagang gusto ng Department of Children and Families na magsagawa ng video call para masigurong ayos si Jacqueline at ang bahaging ito ay talagang nakakagulat. Ayon sa Department of Children and Families, gumamit si Carla Garcia ng ibang bata para magpanggap na si Jacqueline sa tawag matapos mamatay si Jacqueline. Ayon sa Department of Children and Families, 3 beses lang nadala si Jacqueline sa doktor mula 2020. Wala rin silang natanggap na ulat ng abuso o kapabayaan mula sa mga yon. Ayon sa pulisya, hindi lang nagsinungaling sina Carla at Jonathan tungkol kay Mimi, kundi kumita pa sila mula rito. Narito ang video nila sa korte noong Nobyembre 14. Sina Carla at Jonathan ay kinasuhan dahil umano sa pagsisinungaling para makakuha ng SNAP benefits. Iniulat ng WFSB sa Connecticut na matapos matagpuan ang katawan ni Mimi noong Oktubre 2025, nakipag-ugnayan ang pulisya sa social services. At nakita nila na si Garcia ay patuloy pa ring tumatanggap ng SNAP benefits para kay Mimi. Ayon sa ulat, tumatanggap ng SNAP na pera si Garcia mula 2020. Noong Enero, nag-renew umano si Garcia ng form at sinabing kabilang pa rin si Jacqueline sa kanyang pamilya. Ilang buwan na ang lumipas mula nang sabihin ng pulisya na naniniwala silang patay na ang bata. Kinasuhan si Nanita matapos isumbong ni Garcia na kasama siya sa sambahayan kahit may sarili na siyang Supplemental Nutrition Assistance Program na benepisyo. Ayon sa WFSB, hindi pa malinaw ang halaga ng umano'y peking benepisyo ni Garcia, ngunit si Nanita ay inaakusahan na kumuha ng mahigit 2,800. Hindi kanya yon. Si Garcia ay kinasuhan na ngayon ng sabuatan sa pagnanakaw sa unang antas sa pamamagitan ng panlilinlang sa isang pampublikong komunidad at si Nanita naman ay kinasuhan ng pagnanakaw sa unang antas sa pamamagitan ng panlilinlang sa isang pampublikong komunidad. Kinasuhan din sila ng maling pahayag. Siyempre, bahagi yan ng kwento. Talagang nasa anino lang ito ng nakakadiri at nakakabahalang kaso na sinusubaybayan natin. Tungkol ito sa batang babae na halos nakalimutan ng marami hanggang sa huli na ang lahat. Yan na yon. Para sa episode na ito ng On The Case mula Law and Crime, mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart, hanggang sa susunod.